Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan at ako po si Dr. Gary C. Ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na peeing after sex. Yan. Dapat bang umihi pagkatapos makipagtalik o maglabing-labing? Kailangan ba? Pag-usapan natin. Well, bagamat iba sa inyo, sasabihin na naman na, Dok, ako wala na nga akong kasex ako nga, walang ganito. Hindi ka kasali sa usapan kung ganun. Pero sa mga meron lang, no? Ito po, importanteng pag-usapan to. Alam niyo po ba na yung pag-ihi after sex ay maaari makatulong na ma-flush yung mga bakterya dyan sa inyong urethra o pinakatubo ng daanan ng ihi para mabawasan ng tsansa na magkaroon kayo ng UTI or urinary tract infection. Alam ng lahat yan. Ako, sasabihin, oo nga, tama. Pero, ang tanong, is it really necessary? Talaga kailangan na umihi after sex? Bagamat walang libro nang sinasabi na necessary, pero wala namang masama kung gagawin at maaari makatulong. So, it isn't necessary per se, but it is helpful. Siyempre, gusto natin yung makaiwas sa UTI, di ba? Pero alam niyo po ba na ang UTI nangyayari yan pag yung bacteria ay nakapasok sa inyong urinary tract o mismong daanan ng ihi. Mula doon sa urethra o yung maliit na tubo, paakyat yan papunta sa inyong pantog. So, nagkakaroon din kayo ng ibang problema tulad ng cystitis. Ibig sabihin ng cystitis, infection sa urinary bladder, sa pantog. Pag minalas-malas, pwede pang umakyat hanggang kidney yung bacteria. So, nagkakaroon kayo ng infection naman sa mismong bato. So, ang babae, masigit na nagkakaroon ng UTI compare mo sa mga lalaki. Bakit? 30 times po ang chance na magka-UTI ang isang babae compare mo sa isang lalaki. Tatanungin ako, unfair naman, bakit ng babae madalas may UTI? Pasensya na po ngayon kasi ito pong dalawang dahilan. Una, yung urethra ninyo ay medyo malapit sa vagina at malapit na dun sa anus. 'Di ba? Ang urethra yung pinakamaliit na tubo na kung saan lumalabas yung ihi. 'Di ba nandun yan sa may area ng vagina tapos malapit sa inyong anus. Ano yung anus? Yung tumbong, 'di ba? So, pag dumumi kayo, pwede makontaminate yung vagina hanggang makontaminate yung urethra. Pangalawang dahilan, maiksi ang tubo ng babae. Tama ba yung term ko, tubo o daanan ng ihi ng babae compare mo sa lalaki? Hindi ko na ipapaliwanag yan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Lalaki may lawit. Ang haba ng tubo nun bago umakyat doon sa pantog yung bakterya. Mahirapan na siya umakyat sa haba ng akyatin niya, di ba? So, yun ang isa pang dahilan. So, pag kayo po ay umiihi after sex, hindi para maiwasan mabuntis. Kasi alam niyo, mga teenager ngayon, baka hindi pa rin alam. Akala nila, pag sila'y naglabing-labing sa boyfriend, umihi agad. O kaya tumalon-talon daw. Nako, para daw hindi raw mabuntis. Hindi po totoo yan. Okay? Peeing after sex does not prevent sexually transmitted infection. Ang pinag-uusapan kanina, urinary tract infection, mga UTI. Pero hindi po yung mga sexually transmitted infection tulad ng chlamydia, trichomonas, mga ganyan. So, hindi maiwasan maski umihi ka ng umihi. So, ang tanong, how soon ba dapat umihi pagkatapos ng sexual contact? Yan. Ako, sige nga, kayo mga nanonood sa akin, mga lola. Ano sa tingin nyo? Kano katagal ba? O kano kabilis ka dapat umihi pagkatapos ng sexual contact? Bagamat, ang sinasabi, the sooner na ma-flush mo yung bacteria na makatravel papunta sa urethra, yan ang pinaka-ideal. Pero may nagsasabi na at least within 30 minutes from sexual intercourse. Tandaan nyo 30 minutes, hindi 30 days, 30 minutes lang po. Okay. So, ang tanong, ano ba bang ibang way para makaiwas ako sa UTI, Doc? Ano ba iba pwede kong gawin? Eto, number 1, drink 8 to 10 glasses of water each day to ensure regular flushing of bacteria out of the urethra.
8 to 10 glasses ha, hindi kasama po dyan yung kape ha. Number 2, make sure pag kayo naiihi, umihi na agad. Huwag niyong pigil-pigilan yan. Meron ako isang pasyente, ay naku, dumi kasi sa public CR kaya hindi ako makaihi, kaya pinipigil ko. Ayan, nagka-UTI naman. Number 3, avoid nyo po avoiding going more than 3 to 4 hours without urinating. Pag tinanong mo yung pasyente, ilang beses ka umihi sa buong araw? Mga 3 times, 4 times lang. Di ibig sabihin, umaabot ka ng 3 oras o 4 na oras na hindi umiihi. Aba, baka naman di ka uminom ng sapat na tubig. Yun ang isa sa dahilan. Number 4, always wiping from front to back after going to the toilet. In Tagalog, huwag kang pupunas ng puwet po papunta ng puwerta. Dapat pabaliktad. Puwerta papuntang puwet po. Yan. I-demonstrate ko ha. Parang ito yung kamay, ito yung tabo, di ba? Hindi ganyan, dapat pag ganon, huwag pag ganon. Okay, so alam nyo na yun, ha? Then, ano pa? Cleaning the genitals with warm water each day. Maaari makatulong, makaiwas din sa infeksyon. Avoid using scented female hygiene products. Yung mga panghugas nyo, ha? Yung iba dyan, may nakita ako, bayabas pa nga, no? Meron pang papaya, kung ano-anong linalagay ninyong pampalinis na pampabango, pero nakakakos pala ng UTI. Dahil masyadong natong nalilinisan yung mga good bacteria sa inyong puwerta. Number 7, avoid douching. Douching, yung talagang, ano ba tawag nyo doon? Yung parang pinasok mo doon sa loob, tapos lahat yun, tanggal. Tanggal nga yung bacteria, tanggal din yung good bacteria, di ba? Avoid using spermicides if prone to UTI. Meron mga iba pinapahid doon sa loob para hindi mabuntis. Naku, ingatan niyan. Wearing loose cotton underwear. Huwag ko kayong gagamit ng mga nylon na underwear na mainit. Hindi makahinga. Kasi, di ba, meron nga nabibili mga pads na breathable. Akala mo may ilong, no? Pero kailangan nahanginan. Yan. Meron nga ako isang nabasa Dapat daw matulog mga babae na walang suot na panty at walang suot. Sa ganun daw, nakakahinga daw na maayos si Puday. Yun ang sabi, bahala kayo, gawin nyo. Pero lola, wag na lang, ha? Wag nyo gawin. So, when to see a doctor? Ito po, very important to. These are the symptoms of UTI. Painful or burning sensation when urinating. Nasubukan nyo na ba yan ganyan? Yung pag-ihi nyo para may gumagasgas na mainit, masakit, feeling you need to urinate often. Parang kaiihi mo lang, ihi ka na naman, pero konti-konti lang ang iniihi nyo. Cloudy yung ihi nyo, parang malabo, maulap, ganyan. Then, may amoy, yung amoy na basta naiiba, hindi lang mapanghi, mabantot na hindi mo maintindihan. Then, pag tinignan mo yung ihi, pwedeng parang pinaghugasan na isda, o kaya bahid lang ng dugo. O kaya, masakit ng puson, masakit ng tiyan, pero ang nararamdaman niya parang punong-puno. Ihi pero konti lang iniihi. Feeling tired, weak, shaky. Ito yung mga may fever na kadalasan. Then confused. Confusion, nalilito. In some cases, tulad ng binanggit ko, ang UTI, pag minalas-malas ka, umaakyat hanggang kidneys. Kaya dapat umihi talaga ng umihi. A kidney infection can be severe, na kailangan niyan immediate medical attention. So ano naman yung mga symptoms na dapat yung bantayan? Basta meron kayo ng mga nabanggit ko kanina at nagkataon may kasama pang lagnat, chills, naduduwal o kaya sumusuka na talaga at may pain sa lower back dito sa may tagiliran, sa may bandang likod. Ito, pakikita ko sa inyo, yung banda dito, masakit yung banda rito, yan. Ibig sabihin yan, baka namamaga o may inflammation ng inyong kidney. So, yan yung simple tips. Drink a lot of water. Pag after sexual contact, hindi ka naihi, inom ka ng isang basong tubig. Kaya nga, before sex, pwede ka uminom kalating baso, then after, isang baso. Tingnan nyo, para makaihi ka na maayos. Okay? Okay po ba, Lola, yung mga tip ko? Okay? Kung nagustuhan nyo, mag-iHeart GSK sa baba. At, please, don't forget, subscribe kayo dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. I-like nyo, i-thumbs up nyo, mag-comment kayo sa baba ng iHeart GSK para napapansin ko yung mga tanong nyo.
At pipilitin kong sagutin yan. Invite your friends to join us. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!